Hey, Ruel, look at that chick! Namamanghang sabi ng pinsan niyang si Arthur. Nakapako ang tingin nito sa isang babae na nasa tabing dagat. Panganay na anak ito ng bunsong kapatid na babae ng kanyang ama. 15 silang magpipinsan sa father's side niya at silang dalawa ni Arthur ang pinakamalapit sa isa't isa. Palabiro ito at maloko, samantalang si Ruel ay mas madalas sa seryoso. Mga bata pa lang sila ay silang dalawa na ang lagi magkasama sa lahat ng bagay, maging sa mga kapilyuhan. They enjoyed each other's company despite their 3-age gap. They respected each other's differences, kaya marahil magkasundo sila. Nakita niya ang babaeng tinutukoy ni Arthur. Marahil ay inaabangan nito ang paglubog ng araw. Alam niya kung bakit nakuha nito ang atensyon ng pinsan niya. Arthur likes sophisticated and matured-looking women, the type who were always willing and knew the score from the very start. Iyong mga marunong makipaglaro at handang lumaro. He, on the other hand, liked conservative women, the submissive type who knew when to be tough, the type whose vocabulary included commitment and marriage. The brunette, wearing a skimpy, deep blue bikini, walked in a sexy way, her see-through flowery sarong wrapped around her slender body. Kahit medyo malayo, ay natitiyak niyang maganda ito. She had the face that men would look at second and third time when they happened to meet on her on the way. Her wavy hair flowed with the strong wind. She had a pair of beautiful slim legs. He could imagine them wrapped around his waist. Her arms looked delicate and soft. They would probably feel lovely against his skin. Nagulat siya nang tapikin siya ni Arthur sa balikat. Napangiti siya sa nanunuksong ngiti na nasa mga labi nito na tila nababasa nito ang nasa isip niya. Gusto niyang mahiya sa itinatakbo ng isip niya. Para tuloy gusto niyang maligo ng malamig na tubig sa dagat upang supilin ang init ng kanyang katawan. Damn, mukhang tama ang pinsan niya. He really needed to get laid. Come back to earth, Mr. Arbolado. Tudyo nito. Type mo, no? Ibinalik nito ang tingin sa babae. Yes, halos pabulong na sagot niya. Sabi na nga ba nakangising baling nito sa kanya. But whatever you're thinking of, forget it. Nagbabantan sabi niya rito. Hindi lingid sa kaalaman niya ang pagiging maloko nito at kapag gano'n ang ngiti nito ay gusto na niyang kabahan. Come on bro, huwag ka nga KJ. Alam kong gusto mong malaman ang pangalan niya. Nakangiting sabi nito. Sinulyapan ulit nito ang babae na ngayon ay nakaupo na sa buhanginan kung saan bahagyang inaabot ng alon ang mga paa nito. May lumapit dito na isang lalaki na malamang ay nakikipagkilala. Pagkatapos ng ilang segundo ay umiling na umalis ang lalaki. Mukhang itinaboy lang ito ng babae. Wow, mukhang mailap ang isang yun ah. Anitong aliw na ibinaba ang hawak na bote ng beer sa mesa. Challenging, ganyan ang tipo kong babae. Baka gusto niya talaga mapag-isa. I don't think this is a good time para sa kung ano mang binabalak mong kalokohan. Umiiling na sabi niya. Sa kaibuturan ng puso niya ay ayaw niya ang nakikitang interes nito sa babae. Sinulyapan uli niya ang babae. Kahit sa malayo ay hindi niya maiiwasang hindi ito muling sulyapan. She was a natural knockout. Pupusta siya na hindi nito alam na natural ang pagiging elegante nito. Sa paraan ng munting paggalaw ng balakang nito habang naglalakad, sa paraan kung paano nito banayad na iniipit sa tainga ang ilang hibla ng buhok nito na hinangin, at kahit sa paraan ng pag-upo nito ay nakikita iyon. I can't believe you said that. Huwag kang magmalinis pagdating sa mga babae. Magkakulay tayo sa bagay na yan, bro. Ulul, ako, isa-isa lang. Hindi ko pinagsasabay. Ikaw, pati may asawa hindi mo pinapalagpas. Pang-inis niya rito. Hey, I didn't know that Marilyn was married. Alam niya nagsasabi ito ng totoo. Babaero nga ito, pero wala sa diksyonaryo nito ang mga ago ng girlfriend, lalo na mga ago ng asawa ng ibang lalaki, kahit pa sobrang ganda niyon. Naalala niya nung makilala nito si Marilyn online, ginamit pa nito ang pangalan at identity niya. Nagkita ang dalawa at nagkaroon ng fling. Hindi nito alam na may asawa palang babae.
Kaya nang malaman nito ang tungkol doon, ay ura-uradang nakipagkalas ito kay Marilyn. Pero makulit ang babae at ayaw pumayag. Nang malaman ng asawa nito na may kinakalokohan nito na ibang lalaki, ay siya ang hinintuang at muntik nang mapatay. Mabuti na lang at alam niya kung paano ipagtanggol ng sarili. Sabi mo but really, Art, leave that chick alone. You know why we're here and I don't want any complications. Kilala mo ako, hindi ko pinapalampas ang pagkakataon. Ewan ko sa'yo, napailing na lang siya. Kahit kailan talaga ay hindi ito mapapakali kapag nakakita ng tipo nitong babae. On the other hand, wala naman challenge kung basta ko na lang siya lalapitan, hindi ba? I'm sure she won't resist my charms. Pagmamalaki nito na nagpatawa sa kanya. May pagkahambog din ito minsan. Kung sabagay, hindi niya ito masisisi. Women chase him as if he were the last man on earth. Sa katunayan, kung wala siyang kumpiyansa sa sariling itsura niya, ay baka nakaramdam siya ng insecurity tuwing nasa paligid ito. Ano naman ang binabalak mo? Kinakabahan siya sa nakakalokong ngiti nito. Masama ang ibig sabihin niyon. I don't like that look on your face. What look? That look. He glared, lalo lumawak ang pagkahangiti nito. What do you see to a bet? No. Are you out of your mind? Mabilis sa sagot niya bago pa nito na ilahad ang mga plano. Come on, Rewal. Kailan ba ang huling beses na nanligaw at nagka-girlfriend ka? Masyado kang workaholic. You're missing a lot of action. I get a lot of action every day, Art, and you don't even know half of it. I don't mean that kind of action and you know it, he said brusquely. I know you're tempted dahil kilala ko ang taste mo. It's exactly opposite mine. Kilala mo ako. Taste isn't an issue kapag ganyan na kagandang babae ang pinag-uusapan. Kaya alamin natin kung sinong mas malakas ang appeal sa ating dalawa. Kung gusto mo siyang pormahan, bakit hindi mo na lang gawin? Huwag mo na akong idamay sa kalokohan mo. Come to think of it, pinsan, she's more your type than mine. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. I don't go for voluptuous women, you do. Okay, she may be voluptuous but she has that innocent, submissive look that you love. We've finally found a woman who's our type. He smiled. Ewan ko sa'yo. Come on, Royal. All work and no play. Let's do this for fun, just like the old days. Wala akong oras para sa mga ganitong kalokohan, Art. Alam mo naman na marami pang mas importanteng bagay ang kailangan kong gawin. Nagtatrabaho siya bilang isang NBI agent ng anti-drug operations at kasalukuyan siya nag-a-undercover dito sa Palawan. Nakatakda nilang hulihin ang leader ng isa sa pinakamalaking sindikato ng illegal drugs sa bansa na Lucio Garcia. At dahil magkakilala ang pinsan niya at si Lucio, kaya hiningi niya ang tulong nito upang ipakilala sila sa isa't isa. His cousin came from a rich family and had a business of his own. Yeah, Garcia meet up. But we won't be working until tomorrow night, so why don't we enjoy our little vacation while it lasts? Tumingin ito sa kanyang wristwatch. We have exactly 29 hours for some monkey business. Bago nga palang meet up, I'm warning you, Art. No hanky-panky. I don't want you to get involved. Kailan mo pa ako ipapaalala yun oras-oras? You're still a civilian. Ipapakilala mo lang kami ni Lucio sa isa't isa. That's it. Then I'm on my own. Fine. So let's go back to the sexy little witch. Art winked at Ruel. Banayad na pinahid ni Sofia mga luha sa kanyang mga pisngi. Ilang taon na rin mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. She really missed them a lot. Magtatatlong buwan na siya nang nasa Pilipinas at nakapagdesisyon na yung manatili na sa bansa dahil wala na rin siyang ibang kamag-anak sa Los Angeles. Tanging ang mga kamag-anak na lang sa Pilipinas ang mayroon siya. Kulang isang buwan na lang ay magsisimula na siya magtrabaho bilang isang professor sa isang kilalang computer school. Noong nag-apply siya, ay nagdadalawang isip pa ang personal department kung tatanggapin siya dahil sa credentials niya. Modesty aside,
She was overqualified for the job. Nakapagtapos siya ng kursong computer programming sa Massachusetts Institute of Technology. Nagtatrabaho siya bilang system developer sa PSI Communication. Pagkatapos niya makagraduate, she also worked part-time accepting short-term projects involving database programming and mainframe programming for some major software companies in Los Angeles. She was also one of the brains behind the duplication of conditions in an aircraft for pilots training with flight simulator. Ang kanyang ina ay isang Filipina, samantalang ang kanyang ama ay isang Amerikano. Nagkakilala mga ito sa isla sa Boracay nang magbakasyon ng mga ito sa lugar. Their love story was a cliché. They met and then fall in love in a romantic beach resort. Her father pursued her mother hanggang sa magpakasal ang dalawa pagkatapos ng halos 6 na buwang pagiging magkasintahan. It was a whirlwind romance, but her parents loved each other. Mahigpit 1 taon na nananatili ang mga ito sa Pilipinas pagkatapos siya maipanganak upang pagbigyan ng kagustuhan ng kanyang ina. Pagkatapos niyon ay tuluyan na silang nanirahan sa Los Angeles. Minsan sa 1 taon ay umuwi sila ng mga magulang niya sa Pilipinas upang magbakasyon. Nakakaintindi at mahusay siyang magtagalog dahil tinuturuan siya ng kanyang ina kahit na may accent siya kapag nagsasalita. Kahit ang kanyang ama ay natututo at nakakaintindi na rin ng Tagalog. Pero katulad din ng karaniwang fairy tale ay nagkaroon iyon ng wakas. Namatay ang kanyang ama dahil sa colon cancer noong 16 na taong gulang siya. Pagkalipas na mahigit 4 na taon ay nag-asawa uli ang kanyang ina ng isang Amerikanong nakilala nito habang nasa trabaho. Things were okay until that one fatal afternoon. She immediately brushed off all thoughts of the past. Hindi niya gustong alalahanin ng mga alaala na siyang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang umuwi na lang ng tuluyan sa Pilipinas. Hi! Pukaw ng isang pabirotonong tinig mula sa kanyang likuran. She let out a deep frustrated sigh. Nang nagdaang araw pa siyang kinukulit ng lalaking ito at niyayayang mag-date. Isa itong bakasyonista galing ng Canada. Naiirita na siya sa tila pagiging stalker nito. Wala siya sa mood makipag-usap kahit kanino dahil namimighati siya sa 7 taong kamatayan ng kanyang ama. She was about to snap at the man, but then she saw a tall, handsome man standing like a valiant knight in front of her. Hindi ang makulit na Canadian ang nilulungunan niya upang gambalain ang pananahimik niya. Nasa harap niya ngayon ang isang nakangiting gwapong lalaki na nakasuot ng white shirt, dark green board shirt at beach sandals. Magandang hubog ng katawan nito, pati ang mga braso nito ay natitiyak niyang alaga sa exercise. Subalit kahit nagaano pa ito kagwapo, ay mas gusto niya ang mapag-isa at mag-isip-isip. Katatapos lang makapagbihis ni Ruel nang pumasok si Art sa cottage niya. Base sa pagkakakunot ng noon nito, ay hindi magandang mood nito. Pabagsak na umupo ito sa sofa malapit sa pinto. I don't believe it. That woman must be crazy or something. Don't ever come near her, Ruel. Nangingit-ngit na sabi nito. Bakit? Ano nangyari? Hindi niya napigilan na mapangiti sa nakikitang inis nito sa mukha. Hindi siya nito napilit kanina na lapitan ng babae. Mag-isa ito nagpakilala at mukhang hindi naging maganda ang resulta ng kalokohan nito. Akalain mong sabihin niyang hindi ako type? Hindi raw siya interesado. Itinaboy pa ako na magpumilit ako makipagkilala. Babae siguro ang type nun. It's either that or she's crazy. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil lang hindi ka pinansin, baliw na? He almost laughed. What kind of a woman could resist me? Wala pa, Ruel. As in, wala. Well, there's always a first time, Art. First time, I asked. Not with Arthur Bernardino. Bahala siya. Hindi niya alam kung anong nawala sa kanya sa ginawa niya. Ang dami kayong babae rito sa beach. Nag-aalborotong sabi nito. Tuluyan na siyang natawa ng malakas kaya lalo itong nainis. Binato siya nito ng una ng mabilis na maniyang nasalo. Alam mo,
Ang mabuti pa ay pumunta ka na lang sa hotel room mo na itulog mo na yan. I'll be out jogging. Believe me, Ruel, don't come near that witch. Seryosong ulit nito na binaliwala ng sinabi niya. You're so griping, Art. Baka hindi ka lang talaga niya type. He was enjoying every minute na naiinis niya ang pinsan niya. Madalang lang mangyari ang ganong pagkakataon. It was usually the other way around dahil mas malakas itong mga asar. Seryoso ka? That woman just dissed me. You're overreacting, Art. Isang babae lang yun. Baka naman hindi ka na makatulog niyan. Besides, she's not even your type. Of course not. Modesty aside, bro. Women throw themselves at my feet as if I'm the last man on earth. Alam mo yun. Kaya bahala siya kung ayaw niya. Nainis pa rin na tumayo ito. Kumuha ito ng beer in can sa personal ref bago muling umupo sa sofa. Nilagok nito ang alak bago muling humarap sa kanya. Binabalaan kita, Ruel. Huwag mo nang aaksahin ang oras mo sa baliw na babaeng yon. She's a knockout alright. But she's still weird. Nanatiling lumabas siya ng pinto. His cousin could be irritatingly arrogant and chauvinistic sometimes, but he couldn't blame him. Women did start running after him as soon as he got out of the crib. Kung alam lang nito na siya ang hindi nakatulog ng maayos ng gabing iyon, sigurado siya na pagtatawanan siya nito. Tama ito. That woman was definitely a witch, but in another way. She successfully invaded his mind the whole night without her knowledge. Katatapos lang mag-jogging ni Ruel sa paligid ng beach. Nakagawian na niya mag-jogging tuwing bago gumabi upang mapanatiling fit ang katawan niya. Wala na kasi siyang panahong pumunta sa gym dahil sa sobrang busy sa trabaho. Namataan niyang pumasok sa isang coffee shop malapit sa tabing dagat ang babaeng naging subject ng kalokohan ni Arth ng nagdaang araw. Nagtatalo ang kanyang kalooban kung lalapitan niya ito o hindi. Sa bandang huli ay nanalo ang pagnanais niyang makilala ito. Pagpasok pa lang niya sa coffee shop ay nakita agad niya ito. He didn't want to meet her. Una, dahil ayaw niyang patulan ng kalokohan ni Arth, at pangalawa, hindi siya pumunta roon upang makipagkilala sa kahit kanino maliban kay Lucio Garcia. But he'll be damned. Tumikim siya na makalapit siya sa babae. Shoo! Go away! Seryoso sagot ng dalaga. Hindi man lang ito nag-abalang magtaas ng tingin. Nakatutok ang atensyon nito sa laptop nito. Mukhang engrossed na engrossed ito sa ginagawa at tila walang balak magpaistorbo. Tumikim uli siya. Why don't you just leave me alone? For the nth time, I'm not interested. I'm not going to have sex with you. Naiiritang sabi nito. Nanatili siya nakatayo sa harap nito. I don't remember asking you though. He coughed a little embarrassed. Bigla ito nagangat ng tingin mula sa seryosong pagtipa sa laptop. She had a pair of beautiful hazel eyes na mula mga pisngi nito at ngumuiwi. Marahil dahil sa pagkapahiya na makita siya. She obviously mistook him for somebody else. Oh, I'm sorry. It's okay. I didn't mean it. I thought you were someone else. His brow rose questioningly. So, does that mean you're interested? You don't want to have Of course not. Putol nito sa nais pa niyang sabihin. I'm just sorry that I snapped at you. No, I was just kidding. Do you mind if I join you? Napansin niya nag-aalangan nito. Ngumiti siya. You look like you're alone at nagkataong wala rin akong kasama ngayon para magkape. Don't worry, I'm harmless. Dagdag niya. Sandali ito nag-isip bago sumagot. Okay. Great. He couldn't believe he was feeling a little nervous. He silently cursed for almost slipping. Raul Andre. Inilahad niya ang kamay na tinanggap naman ito. He purposely let the handshake last longer than expected. I'm Sofia Corbel, but everyone calls me Soph. Sophia, very nice name. It's nice to meet you. Thank you, you too. He smiled and winked at her. So what makes a beautiful like you sit here alone?
Though he knew it sounded like a cliche, he also knew he could be a real charmer if he wanted to be. Ilang beses na niyang napakinabangan iyon sa kanyang trabaho. Hindi niya napigilan ang sariling humanga sa babae. She looked refreshing. You know, I'm starting to believe that this island is filled with flatterers. Mula yata nang dumating ako dito, ay hindi na ako nagkaroon ng katahimikan. I came here to unwind and relax, but I haven't succeeded so far. You can't blame those men from appreciating the beauty around them. This place is just enchanting. He looked at her, at lovely innocent face. Now, you're the front runner. He smiled wide-eyed. Thank you very much. He made a bow and she laughed. Sophia felt her blood rise at her cheeks. In front of her was an irresistible charming man. No, charming was too tame a word to describe Andre. He exuded an aura that just made him hard to ignore. He wasn't exactly a knockout. Kung tutuusin ni mas magwapong isang lalaking makulit na pilit nakikipagkilala sa kanya na nagdaang araw, but she just wasn't in the mood to talk to anyone yesterday. Ang lalaking ito ang tipo ng may mukhang hindi nakakasawang tingnan. He had a dark complexion, closely cropped hair in contrast to the stubble on his face, and she liked his lean, muscular body. Ito ang tipo ng lalaki na nananaisin niyang yakapin magdamag dahil pakiramdam niya ay palagi siyang ligtas kapag ito ang kasama niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo para palisin ang naisip niya. This man was definitely lethal. Mukhang engross ka sa ginagawa mo. Nginitian siya nito ng pagkasabi niyon. No, I was just... Mabuti na lang at huminto siya sa kanyang ginagawa at isinara ang kanyang laptop. I was just playing online games. Yeah, that's it. I love playing online games. Other people didn't understand her type of fun and some people saw it so taboo. I see. Sigurado kang okay lang sa yung samahan kita? Baka kasi naaabalan na kita sa ginagawa mo. Hindi, okay lang. Medyo nabobore na rin ako kasi wala akong makausap ng matino mula pa nung dumating ako dito 2 days ago. Puro mga nagpapalipad hangin sila. Ngumiti ito at umayos ng upo sa tapat niya. When he smiled, she thought that her sunrise again kahit kalulubog lang niyon. Are you here on a vacation? Yup, at least for a few days. How about you? Business, and hopefully some pleasure, he said in a voice close to whisper. Ibinuka niya ang kanyang mga labi ngunit isinara agad niya iyon nang wala siya maapuhap na sasabihin. Are you staying by yourself? What about your boyfriend? Napangiti siya sa tanong nito. Napaka-straightforward nito and yet she was starting to relax in his company. I'm afraid I'm here alone. Malapit na mag-umpisa ang klaseng kaya humabol siya ng bakasyon bago siya magsimula magturo sa university. I see. So, where did you say you're from? Actually, I didn't say anything. Napangiti siya sa pagtatanong nito. Tila bihasa ito sa pagkuha ng impormasyon. Sanay na siguro siya mambola ng mga babae. Okay, you've got me there. I'm from Los Angeles, but I'm staying here for good. I start work in a few weeks. I'm living with my aunt. Hindi niya alam kung bakit, pero magaan ang loob niya dito at pakiramdam niya ay magpapakatiwalaan niya ito. Ipinagtaka niya niyon dahil hindi siya madaling magtiwala. It must be the smile. It made her want to believe that he wasn't capable for charming her. But it's my first time here on this island. Talaga? Hey, may idea ako. What if I give you a tour of the nicest place here? Will you be my tour guide? Yep, and it's for free. Lucky you. He teased. Oh, really? She mocked. Salamat sa offer pero don't worry. I assure you I am of good moral character and I have no pending criminal, civil or any other unlawful cases and I've never been convicted of any crime. Not even a traffic ticket.
He gave her a smile that she found irresistible. Tumigil siya ng ilang sandali at tinitigan ito. Well, why not? Lumawak ang ngiti nito nang sumagot siya. Pakiramdam niya ay lumundag ang puso niya dahil sa ngiti nito. For a few years now, she had been relying on her instinct at hindi pa siya nabigo. There was something in his smile that made her feel relaxed and safe. Great! Tiningnan niya ito ng wristwatch nito. But as much as I want to stay, I'm meeting a client tonight. I should get going. I hope you don't mind. Oh no, go ahead. So, paano? I'll drop by tomorrow morning sa cottage mo? Okay, Cottage Lucila. Nakangiting sang-ayon niya. I'll see you at 7 tomorrow, Sofia. Ngumiti ito bago tuluyang lumayo. Hey man, where have you been? Kanina ko maraming hinihintay. Naiirit ang bulong ni Art kay Rowell. Sorry, he muttered. Inayos niya ang suot na tie at ang earpiece na magsisilbing communication niya sa kanyang habang pasimpleng inililibot ang paningin sa paligid. Alam niyang hindi niya dapat nilapitan kanina si Sofia dahil nasa trabaho siya. He should have known better than to mix business with pleasure. Siya itong nagdadaang hapon ay nagpakaalala kay Art not to create any complications that would interfere with their plans. He had always believed that women were a big distraction, lalo na sa klase ng trabaho niya. But he just couldn't help himself. Is the subject here? Bulong niya rito na nautal habang tumitingin sa mga taong paraot parito sa maluwag na bulwagan. Maingay sa loob dahil sa tunog ng mga shot machine at sa mga boses ng mga nag-uusap mula sa mga naglalaro sa loob ng casino. The room was filled with smoke from expensive cigars. Everyone shared one wish that Lady Lucky will accompany them tonight. Sabi ni Sheila parating na si Lucio, Art said as he eyed a woman from across the room, walking sexily in her evening gown. Nagsaserve ito ng wine sa mesa ng mga naglalaro ng poker. Mukhang close na kayo ng sekretary ni Lucio ah. Alam mo naman ako, insan. I know how to get my way kahit hindi ko gamitin ng pera. My good looks are more than enough. Art winked. Right, sagot niya na hindi na humiwala ang tingin sa babaeng nag-refill ng alak para sa mga player. You know, I'm starting to believe that tonight won't be as boring as I thought it would be. Nakangiting sabi ni Art. Ipinapaalala ko lang na dapat kami magkakilala ni Lucio ngayong gabi. After this, you can get distracted. He felt guilty sa pagsita rito dahil siya man ay may pinagkakaabalahan kanina lang. Damn, kung hindi magtatagumpay ang operasyon na iyon, ay mahihirapan na silang muling kumuha ng pagkakataong mapalapit kay Lucio Garcia. Ang plano nila ay ipinapakilala siya ni Art dito. They did business once at ilang beses na rin nakilala ng pinsan niya si Lucio sa ilang mga okasyon. Some of the business he owned were big time, tulad ng isang supermarket. Part owner din siya ng ilang restaurants at isang car parts and accessory store. He was also involved in the buying and selling of cars. Lucio was a chronic gambler. They found out soon enough that it was the best way to get him interested. Art was going to introduce himself as a friend from South Luzon mula roon ay siya na ang bahalang kumuha ng impormasyong kakailanganin nila. He will pretend to be interested in investing in some of his business ventures upang makuha ang atensyon nito. Isa sa mga rason kung bakit nahihirapan silang patunayan ang pagkakasangkot ni Lucio sa drug pushing ay dahil sa pagmamayari nito ang mga legal business. Naniniwala silang front lang ng mga iyon para pagtakpan ng totoong involvement nito sa illegal businesses. They had been eyeing this case for almost 2 years hanggang sa makakuha sila ng tip na isa sa mga negosyo nito ang madalas na ginagamit sa mga transaction sa pagbebenta ng illegal na droga. Subalit mahirap patunayan iyon dahil walang irregularity sa mga operation nito. Transactions were properly documented. Payments were reasonably made. Mula sa bumukas sa pinto ay dumating ang kanilang hinihintay. Nasa likuran ni Lucio ay ilang kalalakihang natitiyak niyang mga tauhan nito.
They moved smoothly but he knew they were paid to be dangerous when needed. Lumapit ito sa isang mesa kung saan may mga lalaking naglalaro ng poker. They were probably some clients or business associates. He tapped Art's shoulder lightly to get his attention. Tumingin ito sa direksyon tinitingnan niya. He smiled and let out a deep sigh. It's showtime, partner. Alas 7 ang usapan na susunduin ni Ruel si Sofia sa cottage nito, pero alas 6 pasado pa lang ay nasa harap na siya ng cottage ng dalaga. He barely slept last night. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager na unang beses aakyat ng ligaw. He was hardly a teenager, damn it, at hindi siya aakyat ng ligaw. Kanina naghahanda siya bago umalis ay hindi maiwasan ng pinsan niya na hindi siya tudyuin sa maaga niyang pag-alis. Gusto niyang sipain ang sarili dahil sa ginawa niya. For the first time in his career, he crossed the line between duty and personal life while he was still on a mission. He knew he was jeopardizing their plans, but he'll be damned if he let this chance of meeting Sofia slip away. Going somewhere, bro? Yeah. Simpleng sagot niya. Wala pa itong alam na si Sofia ang kasama niya. Milagro, mukhang nagbago yata ang ihip ng hangin. Ang akala ko pa naman ay nawala na sa bokabularyo mo ang salitang date, pinsan. Ulul, wala akong kadate. Wala raw halos maumay ako dyan sa tamis ng mga ngiti mo. Huwag mong sabihin si Lucio ang dahilan ng ngiti mo mula pa kagabi. Bahala ka na nga dyan. Maiwan na kita. Hey, iwan mo ko rito? Pinandilatan siya nito. Hindi ba't ikaw ang nagyaya sa akin dito? Pinsan naman, bakit ka nagsosolo ngayon? Use your charms, bro. I'm sure marami kang mabibingwit na makakasama mo dyan sa beach. Aniya bago lumabas ng pinto. 15 minutes before 7 ay kumatok na siya sa pinto ni Sophie. Ngumiti si Sofia pagkakita sa kanya at pakiramdam niya ay kumpleto ng araw niya. Gusto niyang sipain ng sarili dahil para siyang naengkanto at hindi ka agad nakapagsalita. Hey, you're early. Nakangiting bati nito. Yeah, para marami tayong mapuntahan. Are you ready? I'm all set. Nakangiting tumango ito. Great, let's go. Halos ubusin na Sofia ang maghapon sa pamamasyal kasama si Andre. They talked for hours. She enjoyed his company and found him interesting. She trusted him quickly, something she had never done before. She was always aloof at madaling makahalabilo lalo na sa mga kalalakihan. Alam mo, you're so lucky na dito ka pinanganak sa island na to. I would love to stay here forever. Napakatahimik at malayo sa gulo. Katatapos lang nila mamasyal at nagkaya ang magpahinga sa duyang ratan sa ilalim ng mga puno ng niyog. She wanted to touch his handsome face. Tila napakasarap haplusin ang mumukha nito habang nakapikit at bumaba ang mga mata niya sa nakatikom nitong mga labi. She swallowed hard. Pakiramdam niya ay nanunuyo bigla ang lalamunan niya. Yes, you're right. Kaya nga dito ko pa rin napili na makapagtrabaho kahit may offer ako sa malayo. At lalo kong gustong magpasalamat ngayon that I'm staying here. Nagulat siya nang biglang bumukas ang mga talukap ng mga mata nito. Tumingin ito sa mga mata niya na tila alam nitong kanina pa niya itong pinagmamasdan. I suddenly miss home. Iniiwas niya mga mata sa nanunuksong tingin nito. My mom and I lived near the beach. I even spent my summer vacations working at a burger house nearby. It was both fun and satisfying. Nasaan na ang mami mo? My mom died more than 3 years ago. Car accident. Umiwas siya ng tingin dito. Ngayon lang nangyaring nagtiwala siya magbukas ng kwento sa isang tao bago lang niyang kakilala. He asked an innocent question, kaya hindi niya kailangang mailang. I'm sorry. That's okay. Medyo matagal na naman yon. What about your family? You mentioned that your family lived here, right? She smiled.
Yup, an hour or so siguro ang biyahe mula rito. Isang government employee ang father ko, while my mother is a retired public school teacher. 4 kami magkakapatid at pangalawa ako. It must be nice to have a big family. May pananaghili na sabi niya. Mahirap pero masaya. Isang araw ay dadalhin kita ron. I'll introduce you to my family. Natitiyak kong magugustuhan kanila. Sabi nito. Napabaling siya ng tingin rito. She wasn't sure if he regretted the fact na nasabi nito iyon sa kanya nang hindi nag-iisip o dahil wala itong balak sabihin iyon. Sinasadya man o hindi. Tama bang narinig niya? He wanted her to meet his family. Family? Matagal-tagal na rin mula nang magamit niya ang mga salitang iyon. Nag-iisang anak lang siya at maaga pang namatay ang kanyang daddy. She was used to be alone. Nasanay kasi siya sa lifestyle sa Amerika na ang mga tao roon ay hindi malapit sa isa't isa. Hindi katulad dito na kahit magkakapit-bahay ay magkakakilala. Maybe that was why she loved staying in this country. The people were warm and had very close family ties. Yung tipong hindi niya nararamdamang mag-isa siya, lalo na kung magkakaproblema siya. I would love that. Hindi niya nilinaw kung alin ang ibig niyang tukuyin, kung ang makilala ang pamilya nito o makita ang lugar kung saan ito ay pinanganak at lumaki. The whole day was pure fun of Rewel and Sophia. Parang matagal na sila magkakilala. They did many things together, such as snorkeling and scuba diving. They tried banana boating and jet skiing. Pumunta rin sila sa isang local restaurant doon na kilala sa mga native na pagkain ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Natatawa siya habang pinagmamasdan ng dalaga habang kumakain ng mga local delicacies. You know, for a woman your size, I can't believe you eat this much. Nakangiting sabi niya habang isinusubi nito ang isang himay ng order niyang chili crab. And I didn't know na mahilig ka sa maanghang. Nag-request pa ito ng extra chili paste para sa usawan. Nakangiting lumabi ito sa kanya. Well, you haven't seen me really eat. Wala sa vocabulary ko ang salitang diet. She licked her lip with gusto. Nabahiran kasi yon ng kaunting sarsa. That's nice to hear, because I intend to fill your stomach with a lot of good food na alam kong mahihirapan kang tanggihan. Really? Wow, I can't wait. Just get ready with your medicine. Her laugh sounded like lovely music to his ears. Nah, just bring it on, baby. She beamed and wrinkled her nose. Malapit nang lumubog ang araw nang magpasya sina Sofia at Andre na umupo sa dalampasigan at magpahinga. Noon lang napansin ni Sofia na masakit na ang mga paa niya sa maghapong pamamasyal nila ng binata. Nag-enjoy siya ng husto kasama ang lalaki dahil bukod sa magagandang view na napupuntahan nila ay masarap din itong makausap. Napakaganda talaga ng araw sa ganitong oras. She sighed dreamily habang nakatanaw sa papalubog na araw sa likuran ng mga bundok. Yes, what a nice view. Nang mapatingin siya rito ay mataman siya nitong tiningnan at pakiramdam niya na hindi na araw ang ibig sabihin nito. Their eyes met locked. Bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. She could see in his eyes that he wanted to kiss her. She was even surprised to find herself anticipating it. Hindi niya maintindihan ang panghihinayang na nararamdaman nang umiwas ito ng tingin. They had dinner early dahil gutom na sila maghapong paglilibot. Pagkatapos kumain ay nagkayayaan silang maglakad-lakad sa baybayin ng dagat at pagmasdan ng ilang turistang naliligo sa beach. Tahimik sila naglalakad na tila ang makasama lang ang isa't isa ay sapat na. Maya-maya ay ilang grupo ng mga tao ang namataan nilang nagkukumpulan sa ibayo.
Tila may pinag-uusosyohan ng mga ito. Dalawang babae na galing sa kumpulan ang naririnig nila nagkwekwentuhan. Kawawa naman yung mama no, sabi ng isa. Oo nga, muntik nang mapuruhan ng lasing na pulis. Abusadong pulis na yun. Porke may baril at tsapa matapang na. Naiiling na segunda ng isa. Miss, ano nangyari? Tanong ng isang babae na kaisyosyo rin. Nako, parehong nakainom yata at nagkapikunan. Ayun, nagrambol. Kawawa nga lang yung isa. Hindi makapaglag nung tututukan na ng baril ng isang pulis. Ganun ba? Katakot naman pala mga yun, uminom. Anitong nakatingin pa rin sa grupo ngayon ay hinala ng ilang tila pulis na rumisponde sa mga nagkagulo. Ruel, let's go, please. Yaya niya sa binata sa mahihintakutang tinig. Nang mag-alangan nito ay hinila niya ang kamay nito at halos kalad ka rin nito palayo sa lugar na iyon. Hey, wait, what's the hurry? Nagtatakang tanong ng binata. Nothing. I just don't want to see guns and commotion. I don't like people with guns, especially men in uniforms. What? Why? I just don't like seeing guns. Nag-iwas siya ng tingin dito. I hate people who use them in order to be powerful. Ayoko sa mga uniformadong tao na inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Dahil natahimik siya at nawala sa mood, ay hindi na ganoong nagtanong pa ang binata na lihim na ipinagpapasalamat niya. Ilang sandali pa ay iniba na nito ang usapan upang marahil ay bumalik ang mood niya. I can't believe na naisahan mo ako, Ruel. Hindi makapaniwalang bulalas ni Art. Nadatnan niya ito sa labas ng cottage na tinutuluyan niya matapos niyang ihatid sa Sofia sa cottage nito. Hey, what's your language? Hindi kita inasahan. Gusto niyang matawa sa ekspresyon ng mukha nito. Taksil. Pinsan, nakalimutan mo na ba ang laging sabi ni Kuya Kim? Weather lang talaga yan. Summer ngayon, pero malay mo, swertehin ka sa tag-ulan. Nang iinis na sabi niya. Kunwari ka pa nung una na ayaw mong makipagkilala. Tapos nalingat lang ako. Malalaman ko na lang kayo na. Hindi pa kami. Hindi pa? So you do intend to pursue her? I think so. Seriously? He asked incredulously, then started him blankly. He didn't want to admit it, but there was no point. Art could read him like the palm of his hands. They practically grew up together. He knew he could see through him just like how he could see through him. Does she know about you and why you're here? Nang aarok na tanong nito. They stared at each other for a moment. I haven't had the chance to tell her. God, she doesn't even know my real name. Man, whatever happened to your no hauling of innocent people thing? I know. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko nagawang pigilan ang sarili kong lapitan siya nung makita ko siya sa coffee shop. Hindi ko maaaring sabihin na sa kanya ang totoong pangalan ko dahil baka ma-jeopardize ang kaso. But I will tell her kapag nagkaroon ako ng chance. See? I told you, she's a witch. Pambubus ka nito. Yes, a very beautiful witch indeed. Man, you're in big trouble. I can't believe you're easy. Nangingiting sabi nito habang tinatapik-tapik ang balikat niya. Umamin ka, you're falling for her deep and fast. Thanks a lot, cousin. He smiled sarcastically. Well, the last I could do is to share my expertise when it comes to these things. You know me, women are my favorite subject. Naiiling siya sa tinuruan nito.
Kahit kailan ay hindi niya ito mapipigilan sa pagbibida pagdating sa mga babae. He looked forward to the day when his womanizing cousin fell in love. Yeah, right. Hey, I know mas matanda ka sa akin ng 3 taon, pero pagdating sa expertise, admit it bro, I know women the way you know guns. Anito habang nakatingin. Tigilan mo nga ako, Art. Come on, Ruel. Ayaw mo bang mapasagot ng mabilis ang chick na yun? I know some techniques, man. Alam ko namang kinakalawang ka na sa ganyang mga larangan eh. How can you even say that? Ni hindi ka nga nakaporma nung magpakilala ka, hindi ba? The murderous look on his cousin's face made him laugh out loud. He couldn't help himself. Hey, nakachamba ka lang? Wrong timing lang ako dahil gusto niyang mapag-isa that time. She was pissed off even before I approached her while I came at the right time. Yeah, right. Sabi mo eh. But please spare me from your coaching. Seriously bro? I can manage. Natatawa pa rin sang-ayon niya. Iniwan niya itong inis na inis dahil sa pinagtatawanan niya ito. Hey, you don't know what you're missing, Ruel. Pahabol na sigaw nito. Napanatili ni Ruel na maging kalmado kahit napatuloy ang panggugulo ni Sofia sa isip niya. Damn, itinoon niya ang atensyon sa mga kasamaang nakaupo napaikot sa mesa sa loob ng kasino. Kasabay niyon ay ang isang masuring pagmamatsyag niya sa lugar upang hanapin ang posisyon ng mga kasama niya. 7 silang nag-undercover sa loob ng kasino na iyon kasama si Art. Nagpapanggap siya bilang isang businessman at kasalukuyan niyang kasama na nakaupo sa paligid ng bilog na mesa ang 6 na lalaki. Kasama roon si Lucio Garcia. All these men were potential suspects who were involved in Lucio's illegal drug business deal. Nalaman nilang isa sa mga ito ang kadil lang ni Lucio noong isang araw. Any one of them could be a buyer pusher. He needed to stay focused and read their body language. Kailangan niyang gawin iyon upang makakuha ng kahit anong katiting na impormasyon kung sino sa mga ito ang kadil ni Lucio. Mula sa kabilang dulo ng kwartong iyon ay tanaw niya ang 5 mga kasamahan niya bilang backup, 3 of whom were from Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Nang matuklasan nila ang malalaking deals na hawak ni Lucio na umabot na hanggang sa Mindanao, ay nakipag-coordinate na sila sa PDEA upang makagawa ng parallel investigations. Mas may expertise at resources na kasi ang ahensyang iyon sa mga ganitong kaso. Lucio, I heard that you're into business of buying and selling cars. What sort of cars do you usually sell? Tanong niya sa matandang kanina pang namumungay ang mga mata. Interesado ka ba sa mga sasakyan, Mr. Romero? Huwag mong sabihin wala ka pang sasakyan. Humalakak pa ang matanda na sinabayan ng mga kalaro nila. Well, hindi para sa akin. Anya. Alam ko na, panregalo para sa nagtatampong girlfriend? Nakangiting sabi ni Lucio na lalong nagpalakas sa tawanan ng lahat. Hindi siya umimik. Hinayaan niyang ganoon ang isipin ng mga buhong na ito. Aba, at galante pala ito si Andre. Mukhang magkakasundo tayo riyan. Kapag nagsawa ka na sa chicks mo, baka pwede mong ibalato sa akin. Abot-abot ang pagpipigil niya para lang huwag dumapo ang kanyang kamao sa mukha nito. Masisiyahan talaga siya kapag nakita niyang pinoposasa na ang mga halang na kaluluwang ito. So, meron ka bang maaaring irekomendang regalo? Yung hindi matatanggihan ng pagbibigyan ko. Madali lang gawa ng solusyon niyan, panyero. Sagot ng isa. Primera klase pa ang modelo nito si Lucio at kung may partikular kang gusto, he can easily pull strings para mahanap ang gusto mo. Kung ganoon, ay nasubukan mo nang makabili ng mga ibinebenta niya.
Sa katunayan ay kakukuha ko lang last week ng bagong sasakyan mula sa kanya. At sa makalawa ay di-deliver ang sasakyan sa bahay ko. Ganun ba? Can I see your merchandise then, Lucio? Walang problema, Andre. I'll personally give you a tour of my place. Marahang tumangulang siya ang sinagot niya rito. Pinagmasdan niya ang dalawang lalaki na kasama nilang naglalaro ng poker sa mesa. Una ay si Antonio Ortiz, isang part owner ng isang real estate company, at ang pangalawa ay si Orlando Uy, may-ari ng ilang chain of supermarkets sa Western Mindanao. Kanina pang kakaiba ang sulyapan ng mga ito at si Lucio. As if they had one thing on their minds. Mula pa na magsimula sila sa paglalaro ay mukhang minamalas na mga ito sa laro. At sa isang tao na nawawalan na ng milyon-milyon ay mukhang maganda pa ang mood ng dalawa. Laging malawak ang mga ngiti nito. They were jokingly taunting each other about their bad luck. Si Lucio naman ay may kakaibang aura. Halata na nakagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Then it hit him all of a sudden. Ang dalawang lalaking kanina pang natalo sa poker, subalit tila baliwala lang ang posibleng katransaksyon ni Lucio. Damn! Ginagamit ng mga ito ang casino para sa mga transaksyon ng mga ito. Huling araw na ng bakasyon ni Sofia at alam niyang kailangan na niya magpaalam kay Andre. Nang nakaarang araw ay halos ubusin din nila ang maghapon sa pamamasyal. She really enjoyed his company. Ayaw man niyang aminin ay may panghihinayang siyang nadarama kung hanggang dito na lang ang pagpapakilala nila sa isa't isa. Naisip niyang yayain ng binata sa isang bar. She felt bubbly. Ayaw niyang isipin ang pag-alis niya. Masaya siyang kasama ito, subalit wala silang anumang napag-usapan tungkol sa kanilang dalawa. Ang tanging gusto niya ay sulitin ang mga malalalabing oras na magkasama sila. Hindi niya alam kung magkikita pa sila pagkatapos ng bakasyong iyon. I have an idea. Why don't we get out of here and go someplace quiet? Anito pagkatapos niyang inumin ang kanyang shot. Alam niyang medyo marami na ang nainom niya at medyo tipsy na siya. Hindi ito nagdalawang salita at mabilis na sumang-ayon sa sinabi niya. Nag-order pa siya ng isa pang bote ng beer bago sila lumabas. Hey, are you planning to get drunk? Umiiling na sabi nito nang hindi siya napigil sa pagbili ng alak. Nah, I just want to be happy and sleep well tonight. Tumatawang sabi niya. Okay, just don't blame me tomorrow. It would be one on hell of hangover sa dami ng nainom mo. Nakatuwaan kasi niyang subukan ang halos lahat ng klase ng mixed drinks sa bar. At ayaw man niyang aminin ay tama ito dahil parang umiikot na ang paningin niya at nangangapal na ang pisngi niya habang naglalakad sila sa tabing dagat. She felt many contrasting emotions. She was happy that after everything that happened in her life, she finally found herself living the way she used to. Malaya na siyang namumuhay ng walang nadaramang takot at agam-agam sa maraming bagay. Maraming bagay sa buhay niya ang muling binuhay ni Andre. She felt safe every time he was around. Malungkot din siya dahil sa walang kasiguruhan na kapag natapos ang gabing iyon ay magkikita pa ba silang muli ng binata. Wala itong binabanggit na anuman tungkol doon. Ayaw niyang sa kanya manggaling ang topic dahil hindi niya alam kung saan siya lulugar. She smiled and lazily met his eyes. He looked at her as if he wanted to tell her something, but then he changed his mind. Sofia, he whispered her name. Unti-unti lumapit ang mukha nito sa kanya. Bago lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi, ay pumikit siya at buong pusong tinugon ang halik nito. Her lips quivered a little. He was gentle, yet he demanded a passionate response from her, and she willingly obliged. She met his tongue with equal passion and hunger. Her arms went to the back of his head and ran her fingers through his hair. He moaned superbly in response.
He wrapped around her in a tight embrace and his kisses strayed down her jawline to her neck before going up once more to pleasure her eager lips. She opened her eyes when he stopped kissing her. The look he gave her sent shivers down her spine, and he looked at her as though she was the most beautiful woman he had ever seen. Something stirred inside her and told her that she was finally safe and home. Parang binibiyak ang ulo ni Sofia sa sobrang sakit niyon. Noon lang siya nakaramdam ng hangover. Hindi yun ang unang beses na uminom siya dahil madalas silang magkaya ang magkakaibigan nung college pa sila sa mga night out. Ilang beses siyang kumurap at sinubukan tumayo, subalit tila naninikip ang dibdib niya. She looked around with half-closed eyes. Nasa isang hindi pamilyar na silid siya. Oh shit, ano nangyari? Bakit parang may mabigat na bagay ang tila nakadagaan sa kanyang mga dibdib at ibang bahagi ng katawan? Bakit parang mabigat ang pakiramdam niya? Hangover pa ba iyon? Muntik na siyang mapatili nang makita ang natutulog na si Andre sa tabi niya na bahagyang gumalaw at lalong hinigpitan ng yakap sa kanya. Lumipad yata ang anumang bakas ng alak sa katawan niya dahil sa gulat. Ang kamay at paa nito ang nakadagan sa katawan niya. Nahintakutang pinakiramdaman niya ang sarili at nakahinga siya ng maluwag nang matiyak na walang nangyari sa kanya maliban sa napalitan ng damit na suot niya na nagdaang gabi ng isang maluwag na t-shirt. Sino nagpalit ng damit ko? Oh, what happened? Niyugyog niya ito at sinubukang gisingin subalit hindi ito natinag. Mahimbing pa rin ang tulog nito at tila walang balak bumangon. Andre, wake up! She whispered in an uncertain voice. Niyakap pa siya nito na mahigpit at isiniksik sa leeg niya ang mukha nito na tila sinasamyo ang kanyang amoy. She trembled a little even though it felt good. Andre, bulong niya. Tila nakuryente siya sa sensanyong dulot ng hininga nito sa kanyang leeg. She swallowed hard. She just wanted him to stay there. Pero alam niyang hindi maaari iyon. They need to talk. Good morning, sweetheart, he said in a husky voice that she found really sexy. Kay sarap pakinggan ng boses nito paggising sa umaga. Sweetheart? Good morning. Nahigit niya ang hininga at hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay banayad na dumampi ang mga labi nito sa kanyang leeg. She felt the blood spread through her body like an adrenaline rush at tila may mumunting balahibong tumayo sa kanyang batok at bumbunan. Andre, what happened last night? Nasaan tayo? Sino nagpalit ng damit ko? She couldn't believe she was nervous and her hands were sweating a little. Wala palang lalaking nakakaapekto ng ganoon sa kanya. Don't worry, nothing happened. We're here in my cottage. Hindi ko mahanap kagabi sa gamit mong susi mo. You look like a mess last night. Nagsusuka ka pa. I didn't have the heart to leave you alone like that. Masyado kang nalasing, kaya ako na rin na nagbihis sa'yo. She winced. Natitiyak niyang namumula na ang kanyang mga pisngi sa hiya. Bumangon ito at pilyong umiti. Nakaramdam siya ng pagkailang nang makitang boxer shorts lamang ang tanging suot nito at walang pang itaas. Kung ganoon, bakit ganyan ang suot mo? Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. He looked down at himself. Sweetheart, I sleep with less clothes. May katabi man ako o wala. Makahulog ang sabi nito. I assure you, nothing happened, if that's what you're worried about. Besides, I don't ravish drunken woman no matter how much I want to. Namula ang mukha niya sa kahihiyan. Kumindat pa ito sa kanya bago naglakad patungo sa banyo. She couldn't help herself from admiring his muscled body. Nice bath,
nasa isip niya. And don't drool over my sexy ass. I know I'm hot. Anito bago buksan ang pinto ng banyo habang nakatalikod sa kanya. Tumawa ito ng muntik na itong matamaan ng una na ibinato niya rito. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti nang maalala ang nangyari ng nagdaang gabi. They were very happy. He was watching her habang siya ay tila batang nakikipaghabulan sa mga alon at tumatawa. Hanggang sasamahan siya nito at nagsasabayan na sila ng tubig. Tunog ng telepono ang pumukaw sa isip niya. Hinahanap niya iyon at nakita niya iyon sa ilalim ng unan kasama ang isang wallet at .45 caliber. Kinabahan siya sa kanya nakita. Bakit may baril si Andre? Tunog ng cellphone ng muling pumukaw sa pagkatinggalal niya. Sa loob ng banyo ay dinig niya ang lagaslas ng tubig. Wala sana siyang balak sagutin iyon. But something told her to take the call. Hindi pa siya nakapagsalita ay naunahan na siya ng tao sa kabilang linya. Arbolado, where are you? Kanina pa ka pinanghahanap sa'yo. All men are placed in their posts. According to our source, any moment ay darating daw ang kargamento. We're waiting for instruction bago kami kumilos. Hello? Agent Arbolado, are you there? Ruel. Nabitawan niya ang cellphone. Pakiramdam niya ay nanigas lahat ng kanyang kalamnan at hindi maikilos ang mga kamay. Agent Arbolado? Ruel? Oh God, did he lie to me? Who is this man? Wala sa loob na dinampot niya ang wallet sa tabi at binuksan iyon. Hey, it's your turn. Napahinto sa pagpupunas ng tuwalya sa mukha si Ruel nang makitang titig na titig ang dalaga sa kanyang cellphone habang hawak ang kanyang wallet. Maputla ang mukha nito at tila gulat na gulat. Damn. Sophia. Who are you? Pain and betrayal were in her eyes when she looked at him. Sophia, I can explain. You lied to me. You've been lying to me the whole time, and I was so naive to believe you. I trusted you. God, I'm sorry. I meant to tell you, kumukuha lang ako ng tiyempo. Really? Kung another one of your lies ang kadil ni Lucio? Or is it Ruel? Sophia, hindi ko kaagad nasabi sa'yo dahil nasa undercover. Really? How can I ever believe you pagkatapos mong bilugin ang ulo ko sa mga kasinungalingan mo? Ayoko nang marinig pa ang anumang sasabihin mo. I've had enough. Nagmamadaling pinulot nito ang mga damit at dumiretso palabas ng pinto. Sophia, please listen. Nang malaman niyang tila may takot ito sa mga alagad ng batas, ay lalong hindi niya nagawang aminin dito ang kanyang trabaho. Balak niyang makilala muna siya nito nang mabuti saka siya magtatapat dito, pero naunahan siya nang malaman nito. Palilipasin muna niya ang tampo nito bago niya ito kakausapin at magpapaliwanag. Subalit anumang paliwanag ang gawin niya ay hindi na nangyari dahil umalis na ang dalaga nang hindi sila nag-uusap. 14 months later. Agent Ramos, are you sure about this report? Nakakunot noong tanong ni Ruel sa kanyang tauhan. Si Agent Isaac Ramos ang inatasan niyang mamahala sa pag-iimbestiga sa kaso ng hacking na halos 6 na buwan nang minamanmanan ng NBI. It all started when some hacker defaced different government websites. Initially, ay hawak ng NBI Anti-Fraud and Computer Crime Division ang kaso. Until last month na napag-alaman nilang hindi lang simpleng hacking involved. They found out that the culprit connected to other illegal activities such as breaking into the proprietary software of big companies, money laundering, and identity theft. Dahil doon ay kinailangan ng tulong ng ibang sangay ng NBI upang gumawa ng sariling investigasyon sa kaso.
A few months ago, he was being assigned to the Criminal Investigation Division, or CRID. Nasa hirap niya ngayon ang latest report na nakalap ng kanyang mga tauhan. Naiugnay sa kanilang suspect ang isang taong ni sa panaginip ay hindi niya inakalang makikita sa confidential report na matatanggap niya. It's impossible. There must be some mistake. Yes, sir. We believe we've finally tracked down the culprit after almost 6 months. Almost years ago, ay pure code identity niya lang ang alam namin. Minsan ay natutukoy namin ang locations niya, but unfortunately, ay nagagawa niyang makatakas bago pa man namin siya mahuli. Pero itong huling stunt niya ay maaaring naging pabaya siya. Very amateurish, maaaring hindi niya inakala ang possibility na pati ang pipitsuging hacking case ay babantayan ng NBI. I want you to alert all our men. In the meantime, ay gawin ninyo ang SOP. I'll give your orders kapag tiyak na tayo. We still need to gather more info. Tumayo na ang tauhan niya pagkatapos niya magbigay ng ilang instructions dito. Ramos, tawag niya rito bago ito tuluyan lumabas ng kanyang opisina. Yes, sir. I want this conversation off the record. Aniya sa seryosong tinig na puno ng otoridad. Tumango ito bago ito tuluyan lumabas ng pintuan. Excited na bumalik uli ng bansa si Sofia dahil naaprubahan na sa wakas ang application niya for a Filipino citizenship. Madali niya iyong naiayos dahil bukod sa ulilang lubos na siya ay ang tanging mga kamag-anak ng kanyang mami ang nandito sa Pilipinas na lamang ang kanyang mga kamag-anak. Her father was an orphan. Hindi na nito makilala ang tunay na magulang at pamilya. More than a year ago ay napagdesisyonan niyang umuwi sa Pilipinas at dito na tuluyang manirahan. She had nobody in the US anyway. Kulang 1 buwan na natili siya sa Los Angeles upang ayusin ang ilan pang mga papeles niya. Pagkatapos ay 2 linggo siyang nanatili sa Maynila dahil may inasikaso pa siya sa American Embassy bago umuwi sa probinsya kung saan siya nakikitira sa pinsan ng kanyang yumaong ina. Kasalukuyan nagtatrabaho siya sa isang sikat na IT school sa bansa. Hindi ganun kataas ang sahod kumpara sa dating sinusweldo niya sa trabaho sa LA pero nag-e-enjoy siya. Bukod sa pagkaka-approve ng application ay excited din siya dahil sa magagandang balitang natatanggap niya. Dahil sa madalas na paggamit ng tiyahin niya na si Tita Rose sa kanyang cellphone para sumali sa game sa paboritong noontime show na ito na sa local channel lalo ng tuwing weekends ay naengganya na rin siyang sumali roon. A certain Lulu called her a few days ago telling her that she had won as a home partner of the grand prize winner in their noontime show's promo. Her cell phone number had been electronically selected as the luckiest downloader of their show. At first, she thought that it was just a scam and other people were just trying to who were in giving money. But the caller sounded convincing enough to make her consider. Bukod doon ay tinawagan siya ng tiyahin at tiniyak na napanood nito ang pag-a-announce ng pangalan niya sa TV na nanalo sa naturang show. A scam won't go as far as televised promo. She was going to claim her cash prize worth 500,000 pesos 2 days from now. She just couldn't believe her luck. Sofia? Nagulat siya sa tinig mula sa likuran niya. Nakangiting tumakbo ang pinsang si Adriana palapit sa kanya. Anak ito ng Tita Rose niya at nagtatrabaho sa Germany bilang OFW. Malapit sila nitong isa't isa dahil pareho silang nag-iisang anak. Adriana, I can't believe you're here. Naku, lalo kang gumaganda at pumuti. Kamusta ka na? Kailan ka pa umuwi? Masayang niyakap niya ito habang pareho silang nagtititili. Wala silang pakialam kahit pinagtitinginan na sila ng mga tao sa labas ng airport. Hey, isa-isa lang, natatawang sabi nito. Sabi ko na nga ba at magugulat kang makikita mo akong pinsan mo, Sofia. Nakangiting sabad ng tiyahin niyang nakaismid sa kanila. Oo nga, Tita Rose. Ang tagal din namin hindi nagkita nitong super ganda kong pinsan. Bumaling siya kay Adriana. Namiss kita. Ako rin. Kumusta ka na? Okay lang. I'm staying here for good. Finally. Nabanggit nga ni Mama. Are you serious? Ano naman ang nagustuhan mo dito sa Pilipinas? Her cousin rolled her eyes.
Umiiling-iling pa to. Kung ako nga, gustong-gusto ko nang iwan to. Samantalang ikaw, itong may chance sa mamuhay sa ibang bansa, pero mas ginusto mo pang dito na lang tumira? I love the places here, the people, and most of all, the food. Tumatawang sagot niya. Girl, ang dami-daming mas magandang lugar sa US kaysa rito. Ang init-init kaya rito, no? Tama ka, pero mas gusto ko yata ang lifestyle ng mga Pinoy. Very light-spirited unlike sa US na masyadong hectic at nagiging routine na. I even like the weather here. Alam mo, you're really weird, natatawang sabi ng pinsan niya. Hay nako, let's not talk about me anymore. Kailan ka pa dumating? 2 days ago? Adriana looked sophisticated. Her hair was dyed blonde at lumulutang lalo ang kaputian nito sa suot na red miniskirt, white tube blouse and high-heeled strappy sandals. Magbabakasyon lang ako dito, 3 months, at babalik din ako sa Germany. I think I'll be staying there for good. Kapag naayos ko na mga papers ni Mama, ay isasama ko siya doon para magbakasyon. Gusto kong makita muna niya ang lugar bago siya tumingin at tuluyang isama doon. Bahagya siya natigilan sa nalamang susunod na rito ang tiyahin niya sa Germany. Hay nako, Sofia, kumbinsihin mo nga itong pinsan mo na mas gusto ko rito sa Pilipinas. Sa tanda ko nang ito, ano pa bang gagawin ko sa ibang bansa? Umiiling na wika ng tiya niya. Ma, saway nito. Pagtatalunan na naman ba natin to? Ang mabuti pa, I'm excited cause we have so many things to catch up on. Magsiglang sabad niya. She miss her cousin a lot. Matagal-tagal din silang hindi nagkita. Adriana, balitaan mo naman ako sa nangyari sa'yo sa ibang bansa. Katatapos lang nila mag-dinner at kasalukuyang nasa veranda sina Sofia at Adriana habang umiinom ng kape. Nagpaalam ang Tita Rose niya na mauuna ng matulog dahil napagod ito sa biyahe. Well, wala namang extraordinary na nangyari sa buhay ko. Mahigit 2 taon na nakakaraan nang umalis ito papunta sa Germany matapos makatanggap bilang clerk sa isang malaking communication company. Come on, cuz. You're just being humble. Tingnan mo nga at mula nung magtrabaho ka sa Germany, ang dami mo nang na-invest. And to think, nakaka2 taon ka pa lang dun ha. They must be paying you big time. She was beaming. Totoong masaya siya para sa tagumpay ng pinsan niya. Hindi kasi kagaya niya ang pinsan at tiyahin na lumaki sa hirap at umaasa lamang noon sa kaunting pensyon mula nang mamatay ang tiyuhin niya. Mag-isa itong itinaguyod ang tiyahin niya kaya naiintindihan niya kung bakit mula pa noon ay lagi itong naghahangad ng kasiyahan sa mga material na bagay. Close silang dalawa kahit pa sa ibang bansa siya lumaki. Lagi silang may communication ito na natigil lang mula nung tumungtong silang pareho ng college at maging abala sa kanya-kanyang trabaho. At natutuwa siyang unti-unting natutupad ang mga pangarap nito. I just work hard, cuz you know me. Kapag may gusto akong maabot ay gagawin ko ang lahat, makuha lang yon. She admired her cousin very much. Bukod sa matalino at malakas ang loob nito, ay maabilidad pa ito. Natutuwa ako para sa'yo. You deserve it, nahangiting sabi niya. So, how's your love life? Well, I'm actually engaged. Really? She screamed a little in excitement. That's good news. To whom? How come you never mentioned anything kapag nag-uusap tayo? Ang akala ko bang sabi ni tita wala kang boyfriend? Now you're engaged? Naguguluhang tanong nito. Shh! Hindi pa alam ni Mama. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. He's a German. Alam mo namang gusto ni Mama na Filipino rin ang mapangasawa ko aside from the fact that he's 12 years older. Biyudo at may isang anak na lalaki kaya hindi ko muna sinasabing tungkol sa kanya. Sasabihin ko kay Mama in due time. May intindihan naman siguro ni tita kung wala talagang Pinoy ang makakatuluyan mo. We can teach our heart who to love. May lungkot na bahagyang rumihistro sa kanyang mga mata sa pagbabalik ng isang alaala. She immediately dismissed the thought. Naku, sana nga.
He's a good catch kaya ayaw ko nang pakawalan. He partly owns a huge telecommunication company in Germany na may mga branches pa sa iba't ibang parte ng bansa. I'm really happy for you. She wrinkled her nose. Anyway, ano naman ang balita sa'yo? Magkwento ka nga. Anong sinasabi ni Mama na nanalo ka sa isang show? Oh yes, kaya nga umuwi ka agad ako so naayos ko na lahat ng dapat kong ayusin. Sinubukan ko lang sumalat, sinuwerte naman ako. Imagine, I only played twice at ang dami ng mga taong sumasali sa game show na iyon. Wow, you're lucky. Congratulations. Kailan nagkiklaim ang prize mo? Sa makalawa, live daw ang airtime ng show kaya doon ibibigay ang grand prize. Alam mo, Kos, hindi ako makapaniwala sa swerte ko. Tama nga siguro ang desisyon kong dumito na. Lagi ka naman swerte mula pa ng mga bata tayo. Halos nasa iyo na nga lahat ng bagay na gusto kong makuha. May panglahi sa sinabi nito. Alam niya ang tungkol doon pero hindi naman naging dahilan iyon para hindi sila maging malapit sa isa't isa. Naiintindihan niya ito. Wala na itong ama at hindi na nag-asawa uli ang ina nito kaya halos iginapang lang ang pag-aaral at hindi marahil makatapos kundi dahil sa tulong ng mami niya. Kinailangan din itong magtrabaho habang nag-aaral upang tumulong na suportahan ang pag-aaral sa college. So, kamusta naman ang love life mo? Tanong nito, saka ngumiti uli. Ngumiti siya ng alanganin. 0, I'm afraid. Why? Hindi ka na nawalan ng manliligaw eh. I just don't want to go into any serious relationships for now. Alam mo naman ang pinagdadaanan ko, di ba? I know, but life must go on, cause kailangan mong ibaon sa limot ang lahat ng masasamang experiences mo. I'm trying, kaya nga dito na ako naisipang magsimula uli. Well, then, start to dating. Go out and have some fun, really fun. Hindi naman kailangan serious lahat ng relasyon, pinsan. Nagkibit balikat siya. Not my cup of tea. Lumalaki ka sa Western country, but you have a mindset as old as Adam and Eve. Ano ka ba, Kaz? Iba na ang panahon ngayon. Biglang nalaki ang mga mata nito. Please don't tell me you're still a virgin. Namula siya sa diretsahan tanong nito at hindi makasigot. OMG, seriously? Her cousin glared incredulously at her. Don't look at me like that. It's not as if I committed a crime or something. Well, you are, for depriving yourself the pleasure of having sex, and it is a crime against your own sexual satisfaction. Iba na ang panahon ngayon, Sofia. Call me romantic. I haven't thought about doing it. Making love is scared to me and I want to share it only with the man that I really love. That's so boring, Sofia. I can't believe you're actually saying that. Well, personally, I have nothing against others who believe otherwise. Kanya-kanya tayo ng paniniwala, and I respect their opinion as long as they respect mine. Whatever, Adriana said, rolling her eyes upward. Kahit na mga bata pa lamang silang magpipinsan, ay parang langit at lupa ang pagkakaibig nila. Hindi lang sa naging kapalaran kundi lalo na sa paniniwalaan sa buhay. Kahit na ganoon ay malapit sila sa isa't isa, marahil siguro ay pareho sila nag-iisang ana ng mga magulang nila at parehong naghahanap ng pagmamahal ng isang kapatid. Halos ubusin nila magpinsan na magdamag sa pagkakwentuhan. They miss each other so much. Napagkasunduan nilang sasamahan siya ng pinsan upang i-claim ang napanalunan. Pagkatapos samahan si Sofia ni Adriana na pumunta sa show upang i-claim ang live ng kanyang prize, ay nagkasundo silang magpinsan ng mga siya ni Lucio. Nag-shopping sila at hindi nila namalayan ang oras sa kakaikot. Kung hindi pa sila nakaramdam ng gutom, ay hindi pa nila malalamang 3:00 na ng hapon. They went to an Italian restaurant to eat. Miss Sofia Corbel? Isang baratinong tinig ang narinig niya mula sa likuran niya. She faced a tall muscular man wearing dark shades. Marahil ay nasa higit edad 30 na ito. Sa tabi nito ay isang maliit at may katabaan na lalaki na marahil ay nasa edad 40 o higit pa. Yes, she smiled at the gorgeous man. He wasn't the type who would make it into the cover of women's magazine, but definitely the type of woman won't ignore if they happen to meet along the way.
Ma'am, Agent Isaac Ramos, and this is Agent Roman Santiago from the MDBI. Ipinakita ng mga ito ang identification cards na nasa wallet. Kinabahan siya nang malaman na taga-NBI ang mga ito. Muling ipinaalala nito ang lalaking pinipilit niyang kalimutan mahigit 1 taon na nakalilipas. What do you want? Malamig na subat niya sa kakalala niyang ito. Gusto ko lang sana naming imbitahan sa aming headquarters. Meron lang kami mga nais itanong sa inyo. Why? Tungkol saan to? May ilang bagay lang na itatanong sa inyo, ma'am, and we are not in the position to tell you that there. Sa opisina na lang po namin kayo ipapaalam. Nagkatinginan sila magpinsan bago tumayo. Wala siyang anumang ginawang labag sa batas, kaya hindi siya dapat kabahan. Pero yun mismo ang nararamdaman niya. She didn't like the look on the agent's face. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.